Sige, let's talk about packaging. Nag-exist pa ba yung Fairy Skin? Yes, they are existing and they are stronger. Kung matagal ka na sa skincare industry, I'm pretty sure that kilala mo yung Fairy Skin. Kasabayan nito sina Brilliant Skin, Skin Magical, and Rix. At nung nagsisimula itong mga to, truth is, hindi naman kagandahan yung packaging nila. Except for Rix, kasi naposisyon niya ng maayos yung brand niya. Pero kung titingnan mo yung packaging ng mga to, even si Fairy Skin, napaka-colorful, hindi man lang maayos yung logo, may mga cartoons na makikita mo sa boxes nila and very generic yung packaging nila. Ang akin lang, when they started, it wasn't good. Pero habang tumatagal, napansin ko kay Fairy Skin, unti-unti na rin itong nagbago. They invested more sa products nila and of course, dun sa kanilang brand. Yung products nila ngayon, mas naging minimalist, clean, premium looking, and of course, very consistent. Pare-parehas halos. And yes, isa yun sa pinakamagandang naging desisyon ni Fairy Skin. And during pandemic, isa sa mga pinakasumikat na product ni Fairy Skin ay ang sunblock. Ang daming kumopya nung nilabas nila yung sunblock nila. And of course, Fairy Skin became a trendsetter that time. Isa to sa mga nagustuhan ko sa kanila because hindi talaga sila takot na mag-innovate and they really push na mas maging maayos yung kanilang itsura. So, sobrang sikat nung sunblock nila that time. Gumamit din ako at isa to sa mga nagustuhan kong sunblock na nagamit ko for local market. And if hindi ka pa nakatry, you can check it out sa Yellow Basket. It's just there. Anyway, now that it's 2026, naglabas sila ng bagong product which is yung lip product nila. At ang pinaka nagustuhan ko sa mga ginawa ni Fairy Skin ngayong 2026, inayos din nila yung distributorship program nila. Alam naman natin lahat na hindi maganda yung distributorship program ng local market ng mga skincare and cosmetics. Yung mga pinagsasabi kong brand, yun yung mga nakikita natin dito sa TikTok o kaya sa kabilang app. And ang pinaka nagustuhan ko sa mga ginawa nila is yung community nila. Pinapalaki nila yung community. Meron na sila ngayong mga creators and affiliates for their brand. Yes, meron na rin sila dati but now they are very much active and this community management is a very good strategy for you to be able to penetrate the market. And lastly, isa sa mga nagustuhan ko dito sa brand na to is mismo yung founder. I personally met the founder back in 2024 and what I love about her is that siya talaga yung nag-invest on the products and on the brand. Nakatutok siya dun. At ang pinaka nagustuhan ko is that she was able to separate the brand sa kanya. In fact, maraming hindi nakakakilala sa kanya, hindi niya kailangan sumayaw. Unlike any other na creator-led brands, si Fairy Skin kayang-kaya niya tumayo sa sarili niyang mga paa na hindi siya dependent sa mismong founder. And sobrang malaking advantage yun kasi ang tunay na goal dapat sa isang negosyo ay hindi dapat yung founder yung sumisikat. Ang goal is dapat yung brand yung sumisikat. Secondary na lang talaga if pati yung founder sumisikat din. So, kung ang tanong is nag-exist pa ba ang Fairy Skin? Yes, definitely it's out in the market. And if you're someone who wants to build a skincare brand, I want you to check them out, study them, tingnan mo kung paano sila. Because I love how they really evolve, how they grew as a brand, and how they invest so much, not only on the products, but on the brand itself. Pero ang tanong, paano nga ba mag-build ng brand? Well, these are the basic. You have to build trust dun sa audience mo. You have to learn your skills as an entrepreneur, as a founder, invest on branding and marketing, build a community, and build systems. And kung meron man akong mas talagang dapat ma-advise sa lahat ng tao, dapat may malaki kang funds because ang labanan ngayon, hindi yung magsisimula ka ng maliit. Dapat may malaki kang funds. And if you wanna fight in the market right now, makipag-compete, you need to have this. And lastly, nagustuhan ko pala kay Fairy Skin, they are now entering the international arena. And it's a good way for us and malaki ang chance ni Fairy Skin to represent the Philippines kasi isa siya sa mga local skincare brand na nakikipaglaban internationally. So yun lang. Bye!